Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat. Isa na naman po itong pagkakataon upang tayo ay matuto ng salita o makapag-aral ng salita ng Panginoon. Simula po ngayong araw na to, ating pong gagawin, i-divide po natin ang ating pag-aaral sa dalawang parte. Isa sa umaga at isa sa hapon. Kaya samahan niyo po ako sa ating pag-aaral. Ang verse po na pag-aaralan natin ngayon ay manggagaling po sa um, Awit o Salmo chapters 27 verse 14. Bago po yun, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Tulungan niyo po kami at buksan niyo po ang aming puso at isipan upang maintindihan po namin ang salitang aming pag-aaral. Kaya Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang salita po na ating babasahin ngayon ay magagaling po sa Awit, Salmo chapter 27 verse 14. Maghintay ka sa Panginoon, magpalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Maghintay ka sa Panginoon. May emphasis po siya sa paghihintay, no? Ang title po ng ating devotion ngayon ay Tapang sa Panahon ng Paghihintay. Ngayong morning devotion, mag-uumpisa po tayo sa mag-focus po tayo sa hamon o ang hamon sa paghihintay. Ang paghihintay ay parang paglalakad sa gitna ng hamon. Hindi malinaw, mabagal, at puno ng tanong. Pero sinasabi ng awit, chapter 27 verse 14, ay maghintay tayo ng may pagtitiis. Hindi ibig sabihin nito na wala tayong gagawin. Kung hindi, maghintay tayo ng may pagtitiwala o may pagtitiwala at pagsuko sa Diyos. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi ang paghihintay sa Panginoon ay pagpapaubaya at paniniwala na kahit na hindi na natin nakikita, siya ay kumikilos. Ngunit hindi madaling maghintay. Alam naman po natin yan. Sinusubok nito ang ating pananampalataya na nagbibigay takot sa atin. Kaya nga sinasabi ng talatang ito na magpalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Ang tapang ay mahalaga sapagkat sa paghihintay, natututo tayong umasa sa Diyos at hindi sa ating sariling plano o lakas. Ang pagtitiwala sa Kanya sa gitna ng kawalang katiyakan ay nangangailangan ng lakas. Question for reflection, no? Ang gagawin po natin, magbibigay po ako ng question. Kung pwede nyo pong pag-aralan o itanong sa inyong sarili at sagutin nyo po ito sa inyong sarili para matutunan po natin talaga mag-reflect sa salita ng Panginoon. Mga tanong sa pagninilay. Sa bahagi ng buhay mo ngayon ang nararamdaman mo ang panahon ng paghihintay? Pangalawa, ano ang mga takot o pag-aalinlangan ang bumabagabag habang naghihintay ka sa gagawin ng Diyos? No? Action. Ngayong araw, isipin natin na ang paghihintay ay bahagi ng plano o layunin ng Diyos. Hindi ito aksidente. Sabihin mo na lang sa iyong sarili, may ginagawa ang Diyos kahit di ko pa ito nakikita. Isulat ito at ilagay sa isang lugar kung saan madalas natin itong mababasa bilang paalaala na magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa Kanyang mga gagawin. Paalala po, ang paghihintay sa Diyos ay nangangailangan ng pagtitiis at takot. Magtiwala sa Kanya. Step by step, siya ay kumikilos sa gitna ng ating paghihintay. Kaya maghintay po tayo at magtiwala sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, na alam po namin na nandyan po kayo palagi. Nandyan po kayo sa kawalang pag-asa. Kayo po ang nagbibigay pag-asa sa amin. Kasama namin po kayo
naglalakad sa gitna ng hamog. Kayo po ang nagbibigay linaw sa lahat ng bagay. Kaya tulungan niyo po kami sa mga hamon ng paghihintay. Bigyan niyo po kami ng patience, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pagtiis sa aming buhay, Panginoon. Para mas makita pa namin at mas malasap pa po namin ang reward ng, ng paghihintay sa kilos niyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamasa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po ang inyong araw. Kita-kita po tayo mamayang gabi. God bless you po.